Bagong lahat, Lithuania pala yung tinalo kahapon ng Greece, hindi pala Slovenia. Nag-advance thinking lang. Pero ang mga fans ng Slovenia hindi pa rin nakakalimot dahil habang nasa game ng Germany, meron pa rin mga sign na nakalagay na Fire Nico. Na parang iba ata ang ibig sabihin nun kapag nasa ibang bansa. Si Luka galit din after ng game versus Germany nung magkaroon nga siya ng ika-4 na foul na halos wala pang 3 minuto ang nauubo sa third quarter. Gumawa pa siya ng money gesture sa mga referee. Pero kung ako naman ang referee, papaboran ko yung Slovenia dahil times 9 ba naman sila kontra Germany. Yun nga lang, hindi ako ang referee. Hindi pa di umano nakakakuha ng ika-4 na foul si Luka kapag start ng third sa kanyang buong karir. 2 minutes lang din ng game, nagkaroon agad ng technical si Luka nang napasigaw lang siya. Halos parehas lang din ang oras nung natawagan siya ng 4th foul ng third quarter. Based naman kay Luka, quarterfinals dapat hindi binibigyan ng technical yung mga ganong gesture dahil nga sa emotion ng player at wala man lang warning na binigay sa kanya nung first quarter at agad technical ang binigay. Ang consolation prize naman kay Luka, binoto siya bilang isa sa best defender na Eurobasket. Sa stats, pang-5 si Luka dahil sa average niyang 2.3 steals per game at ilang play ang na-deny ni Luka. May total na 31 foul ang Slovenia na nasa 24 fouls naman ang Germany. Ang difference ng foul na yon 12 free throws. 30 out of 37 ang Germany mula sa free throw area. Ang may pinakamarami doon si Franz Wagner na 13 out of 14. Meron pa siyang 23 points at 7 rebounds. Ang Slovenia naman 20 out of 25 na si Luka ang merong pinakamarami doon na 12 out of 15 na meron pa siyang 39 points, 10 rebounds at 7 assists. Buhat na buhat ni Luka yung Slovenia kontra sa well-spread scoring ng Germany. Nakalamang pa ang Slovenia ng nasa 32-21 ng first quarter at papasok naman ng second half 51-45. Si Luka noon nasa 22 points, 4 rebounds, 3 assists sa first half. Until third quarter, lamang pa rin ang Slovenia noon, 74-71. Si Luka papasok ng fourth, 29 points, 6 rebounds at 5 assists. Pero dahil nga sa ika-4 na foul niya, papasok ng fourth quarter, dun siya ibinangko ng Slovenia at dun naman nakawala or nakabawi ang Germany. Based din kay Luka, galit din siya kasi nga mga pilit at hindi magandang mga tira yung nabibitawan niya sa last quarter na nag-cost sa kanila ng laro. So pasok na sa semifinal si Dennis Schroeder at Germany, makakatapat nila ang Finland. Nasa times 6 ang Finland kontra sa Germany na times 1.1. Yung Greece naman naging times 2 na versus Turkey na nasa 1.8. Tinanong din si Luka ng mga reporter about sa Eurobasket papasok ng NBA season dahil nagkaroon nga siya ng multiple injuries at naglaro pa siya ng nasa 33 minutes per game. Kung kaya ba niya agad makabalik sa NBA season. Based naman kay Luka, magpapahinga lang siya muna ng ilang araw, diretso na siya sa NBA. Sa NBA naman, inimplement na yung bagong rule. Dati sinabi ko Nikola Jokic rule Yung iba hindi nag-agree doon. Pero sinabi ni Sham or sa ibang mga write-ups na si Nikola Jokic ang magbe-benefit sa bagong rule na inimplement ng NBA. Parang tinesting na to sa G-League or Summer League na yung mga last shot sa last every seconds ng every quarter, tinatawag kasi nila yung end of period hibs. Sa bagong rule, hindi na ilalagay sa stats ng player kapag sumablay yung tira nila sa last seconds ng every quarter. Ilalagay na lang yon sa team stats. Pero kapag pumasok yung tira nila, dun lang ilalagay sa stats ng player. So ito yung mga ibinabato na lang yung bola kapag last 1 seconds or 2 seconds or milliseconds na lang yung natitira. Kaya sinabing si Nikola Jokic ang makikinabang sa bagong rule, simple lang na dahilan dahil hindi siya masyado nakikialam or binabantayan ng karir niya or kanyang stats. Masyadong nonchalant si Nikola Jokic. Kapag kasi sinama yung mga hibs nitong si Nikola Jokic, meron siyang nasa 41% sa beyond the arc. Kapag tinanggal yung kanyang mga hibs naman, nasa last seconds ng every quarter, magkakaroon siya ng 44%. Tataas lang ang statistics nitong si Nikola Jokic dahil hindi naman niya binabantayan yung stats niya. Kasama din doon si Steph na sa buong karir niya merong nasa 110 hibs at 42% ang total percentage niya. Kapag tinanggal yun, nasa 110, papatak siya ng 42.7. So magkaiba din si Nikola Jokic at itong si Steph. Kapag kasi last seconds na ng quarter, alam mo ng kay Steph ibibigay yung bola kahit pa nasa ang area ng loob ng court. Si Nikola Jokic naman ang hihingi ng bola sa kanyang mga ka-teammate dahil wala naman siyang pakialam sa stats niya.
Si Nikola Jokic din ang may pinakamaraming naitalang hibs last season sa 2025. Kaya kapag tinanggal yon, tumataas yung statistics niya. Hindi naman big time rule yung inimplement, hindi lang matatakot yung mga player na tumira kapag last seconds na inaalala nila yung kanilang stats. Big factor kasi yon sa NBA lalo na sa mga player. Doon kasi nagbabase yung mga teams kung sinong player ang ilalagay nila sa lineup, sinong player ang i-assign nila or isassign nila na hindi naman makikita agad ng mga team kung saan tumira yung player. Ang makikita lang nila percentage.